Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 341 hanggang Kabanata 350. Kabanata 341. Kumunat ang noo ni Mr. Shu sa mga sinabi ni Hansen. Kahit na bihira ang mga kaluluwang hayop na may banal na dugo sa sanctuary ng unang Diyos, ang karaniwang halaga ng isang kaluluwang hayop na may banal na dugo mula sa unang Diyos at isa mula sa pangalawa ay 3 hanggang 1. Kahit na hindi ang pinakamahusay ang banal na baluti at banal na bundok sa Sapphire Shelter, hindi niya kailangang ipagpalit ang mga ito para sa 6 na kaluluwang hayop na may banal na dugo sa sanctuary ng unang Diyos. Gayunpaman, sinusubukan ni Hansen na ipagpalit ang pareho gamit lamang ang 3 na nagpangiti kay Mr. Shu. Kapatid, maaari mo bang ipakita sa amin ang mga kaluluwang hayop na mayroon ka? Nakangiting sabi ni Yang Zukon. Tinawag ni Hansen ang kanyang 3 talim na harpon, iwinagayway ng sandali at sinabi, sa tingin ko makikilala mo ang 3 talim na harpon na ito. Ipinakita ito ni Wang Fu Pingching sa isang auction. Medyo matalas ito sa mga sandatang may banal na dugo. Natulala si Mr. Shu. Narinig niya ang tungkol sa harpon na ito. Sa katunayan, maraming negosyo ang kanilang ginagawa sa Ares Martial Hall. At naisip niyang kunin ang harpon na ito noon. Sa mga tuntunin ng talas, ang 3 talim na harpon ay higit pa sa medyo matalas, ngunit tiyak na isa sa mga pinakamatatalas na sandata sa sanctuary ng unang Diyos. Hindi inaasahan ni Mr. Shu na unang ipakikita ni Hansen ang sandatang ito. Ito ay isang nangungunang kaluluwang hayop na may banal na dugo. Karaniwan, hindi ito bibitawan ng isang tao. Kapatid, talagang ibebenta mo ba ito? Nagtatakang tanong ni Yang Zukon kay Hansen. Oo naman. Ngumiti si Hansen. Ang 3 talim na harpon na ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanya sa puntong ito. Hindi niya mapatay ang isang super nilalang gamit ang harpon na ito. At dahil ang harpon ay hindi espada, hindi niya maikakabit ang espada ng demonyo dito. Mayroon pa ring pares ng mga kutsilyo ng kalansay si Hansen na kasing talas ng 3 talim na harpon. Kahit na hindi sila kasing halaga ng kaluluwang hayop para kay Hansen, pareho ang kanilang paggana. Sa makatuwid, nais ibenta ni Hansen ang kanyang harpon. Para sa pangalawang piraso ng kaluluwang hayop, tinawag ni Hansen ang lobo ng buhawi. Isang bundok, tanong ni Yang Zukon, nakatingin sa lobo ng buhawi. Hindi pa nakakakita si Yang Zukon ng ganoong bundok at hindi alam kung ano ang kaya nitong gawin. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Shu. Kahit na mahusay ang 3 talim na harpon, ang isang banal na bundok mula sa sanctuary ng pangalawang Diyos ay tiyak na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 banal na bundok sa unang Diyos. Ngumiti si Hansen at nagpaliwanag, ito ay isang bundok na tinatawag na lobo ng buhawi. Wala itong ibang ginagawa kundi ang bilis. Narinig mo na ba ang tungkol sa kabayo ng pagsabog? Siyempre, ang kabayo ng pagsabog ang pinakamabilis na bundok sa sanctuary ng unang Diyos, tumango si Yang Zukon at sinabi. Ang lobo ng buhawi na ito ay bahagyang mas mabilis kaysa sa kabayo ng pagsabog. Ano ang tingin mo dito ngayon? Casual na sabi ni Hansen. Tinitigan ni Mr. Shu ang lobo ng buhawi at nagtanong, seryoso ka ba? Talaga bang mas mabilis ito kaysa sa kabayo ng pagsabog? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo itong subukan. Kung hindi ito mas mabilis kaysa sa kabayo ng pagsabog, ibibigay ko ito sa iyo ng libre, nakangiting sabi ni Hansen. Maraming video ng kabayo ng pagsabog sa Skynet. Walang duda si Hansen na mas mabilis ang lobo ng buhawi. Nagbago ang itsura ni Mr. Shu. Kung ang lobo ng buhawi na ito ay talagang mas mabilis kaysa sa kabayo ng pagsabog, mahirap sabihin ang halaga nito. Kahit na ang isang banal na bundok mula sa sanctuary ng unang Diyos ay hindi kasing halaga ng isang banal na bundok mula sa pangalawa, nakasalalay pa rin ito sa uri ng bundok. Kung ang lobo ng buhawi ang pinakamabilis na bundok sa sanctuary ng unang Diyos, kung gayon ito ay walang halaga. Napakaganda, sabi ni Yang Zukon. Mukhang nagustuhan niya ang lobo ng buhawi. Mataas na ang pag-asa ni Mr. Shu para sa pangatlong kaluluwang hayop ni Hansen. Kahit na ang 2 kaluluwang hayop na ipinakita sa kanila ni Hansen ay parehong nangunguna, kailangan pa rin niya ang pangatlong kaluluwang hayop upang mapabilib siya bago niya isaalang-alang ang deal. Habang nag-iisip pa rin siya, tinawag ni Hansen ang pangatlong kaluluwang hayop. Biglang nag-shapeshift si Hansen at naging isang higanteng oso. Isang kaluluwang hayop na nag-shapeshift. Tuwang-tuwa si Yang Zukon at Mr. Shu.
Napakabihira ng mga banal na kaluluwang hayop na nag-shapeshift, at ang ipinakikita ni Hansen ay maaari pang gumamit ng iba't ibang martial arts at sandata. Ang isang kaluluwang hayop na tulad nito ay itataas ang presyo sa langit. Binalik ni Hansen ang kaluluwang hayop at sinabi kay Yang Zukon, ang banal na kaluluwang hayop na nag-shapeshift ay pinangalan ng oso na may mata ng multo. Maaari nitong dagdagan ng malaki ang lakas at bilis ng isang tao. Kung ipagpapalit ko ang tatlong kaluluwang hayop na ito para sa dalawang banal na kaluluwang hayop na mayroon ka sa sanctuary ng pangalawang Diyos, ano ang tingin mo? Gawin natin, sabi ni Yang Zukon ng walang pag-aalinlangan. Kahit na hindi siya makikinabang ng malaki sa deal, ito ay isang mahusay na deal pa rin. Nagpakita si Hansen ng tatlong napakagagandang kaluluwang hayop na lahat ay praktikal din. Bukod dito, nagustuhan ni Yang Zukon ang tatlong banal na kaluluwang hayop, lalo na ang banal na oso na may mata ng multo. Nagbago ang pananaw ni Mr. Sho kay Hansen. Ang tatlong banal na kaluluwang hayop na tulad nito ay napakahirap makuha kaya sapat na ang mga ito upang tumugma sa dalawang banal na kaluluwang hayop na mayroon sila sa sanctuary ng pangalawang Diyos. Hiniling ni Yang Zukon kay Mr. Sho na ihanda ang kontrata. Matapos nilang parehong pumirma, nag-ayos si Mr. Sho para sa isang lalaki na ilipat ang dalawang banal na kaluluwang hayop kay Luo Sulan. Tinawagan ni Hansen ang kanyang ina at hiniling sa kanya na tanggapin ang dalawang kaluluwang hayop. Gamit ang banal na baluti at banal na bundok, kahit na nasa panganib si Luo Sulan, magagawa niyang panatilihing buhay ang kanyang sarili. Gumamit sina Hansen at Yang Zukon ng teleport device sa pribadong club upang makapasok sa Steel Armor Shelter at nakumpleto ang deal. Matagal nang gustong gawin ito ni Hansen, ngunit hindi pa niya nakikita ang tamang pagkakataon o mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa huli, nagawa niyang maisigawa ang deal. Matapos makumplito ang deal, parehong nasiyahan ang dalawang partido sa transaksyon. Orihinal na, nais lamang ni Yang Zukon na makakuha ng isa o dalawang banal na kaluluwang hayop. Sa huli, nakakuha siya ng tatlong nangungunang kaluluwang hayop na lahat ay praktikal din. Kapatid, napakarami mong napakagagandang kaluluwang hayop. Maaari mo bang ipakita sa amin ang ilang higit pa? Tumingin si Yang Zukon kay Hansen ng may kaguluhan. Tumingin din si Mr. Sho kay Hansen ng may pagkamausisa. Ang isang taong may napakaraming kamanghamanghang kaluluwang hayop ay nag-udyok sa kanyang pagkamausisa. Dahil nagbebenta si Hansen ng hindi kapani-paniwalang mga kaluluwang hayop, anong mga kaluluwang hayop ang itatago niya para sa kanyang sarili? Kabanata 342. Hindi makatanggi si Hansen sa kanilang kahilingan kaya ipinakita niya ang kanyang espesyal na baluti na gawa sa mga Phantom Ant. Nanlaki ang mga mata ni Yang Zukon. Pare, pwede mo ba akong ibenta ng baluti na yan? Ipagpapalit ko ang isa pang espesyal na kaluluwang hayop mula sa Sapphire Shelter para dito. Isa sa isa. Baluti lang naman yan. Bakit mo ba gustong bilhin yan? Nagtatakang tumingin si Hansen kay Yang Zukon. Mabilis na sagot ni Yang Zukon, ang ganda ng baluti na yan, siguradong marami ang babaeng matutokso. Napagtanto ni Yang Zukon na mali ang sinabi niya kaya nagmadali siyang nagpalit ng usapan. Kung hindi mo naman kailangan yan, ibenta mo na sa akin. Mabilis na binawi ni Hansen ang espesyal na baluti at nakangiting sabi, may iba na akong nakausap na bibili nito kung sakaling ibebenta ko. Kahit na interesado si Yang Zukon sa baluti, hindi na siya nagpumilit ng marinig ang sinabi ni Hansen. Pagbalik ni Hansen, inayos niya ang mga kaluluwang hayop niya. Ang mga espesyal na kaluluwang hayop na meron siya ay, baluti ng itim na salagubang, dugong tagapagpatay, lila na pakpak ng dragon, reyna ng engkanto, sungay na pana, hari ng gintong bulate, phantom ant, tatlong matang pusa, tagapagpalit ng kulay, banal na anghel, kabalyero ng salagubang, apoy na tenyente, at espada ng demonyo. At ang pinakahuli ay ang sobrang espesyal na kaluluwang hayop na Aqua Reaper. Kahit na hindi pa alam ni Hansen kung paano gamitin ito, naniniwala siya na ito ay isang napakagandang kaluluwang hayop. Gusto niyang dalhin ang ilan sa mga kaluluwang hayop na ito sa sanctuary ng pangalawang Diyos. Wala siyang malakas na suporta kaya kailangan niyang umasa sa kanyang sarili pagpasok niya sa sanctuary ng pangalawang Diyos. Sa simula, makakatulong pa rin ang mga kaluluwang hayop na ito. Siyempre, may mga kaluluwang hayop na hindi na niya kailangan. Halimbawa, pareho lang ang paggana ng Phantom Ant at itim na salagubang, kaya pwede niyang ibenta ang baluti ng Phantom Ant kay Lin Beifeng. Kahit na isang espesyal na alagang hayop ang tatlong matang pusa, hindi na ito magiging kapaki-pakinabang sa sanctuary ng pangalawang Diyos. Ganoon din ang sungay na pana. Pwede niyang ipagpalit ang mga kaluluwang hayop na ito para sa mga kaluluwang hayop mula sa sanctuary ng pangalawang Diyos, na makakatulong sa kanya sa hinaharap.
Tungkol naman sa kung ano ang itatago niya kapag nag-evolve na siya, magdedesisyon na lang siya mamaya. Dahil hindi pa nakakakita si Hansen ng mga sobrang nilalang malapit sa Steel Armor Shelter, hindi na siya bumalik sa sanctuary ng Diyos at nagbalik sa pagsasanay. Hindi pa naabot ni Hansen ang pinakamataas na antas ng overload, at ito ang pinakamalaking problema niya. Ang pinakamahusay na paraan para masanay sa overload ay ang paglalagay ng sarili sa matinding presyon. Naisip ni Hansen na ang gravity trainer ay isang magandang opsyon dahil mapapabigat nito ang buong katawan niya hanggat inaayos niya ang mga setting. Habang papasok na siya sa gravity trainer sa campus, narinig niyang may tumatawag sa kanya. Propesor Yan. Nagulat si Hansen nang makita ang tao. Sa kanyang palagay, si Propesor Yan ay isang maingat at mahigpit na tao sa loob at labas ng silid-aralan. Naisip ni Hansen na mayroong nangyari para kausapin siya ni Propesor Yan. Lumapit si Propesor Yan kay Hansen at nagtanong, "Hansen, kailangan kong mangolekta ng ilang data para sa isang pag-aaral at sana ay matulungan mo ako. Makakakuha ka ng karagdagang kredito bilang gantimpala." Nainteresado si Hansen. Ang mga kredito niya ang magdedesisyon sa kanyang ranggo sa militar kapag nagtapos na siya. Dahil maraming klase ang hindi niya na-attend, kahit na sapat na ang mga kredito niya, mahihirapan pa rin siyang maging isang major. Dahil nag-aalok si Propesor Yan ng mga kredito, interesado si Hansen pero natatakot siyang maging isang guinea pig. Nag-ubo si Hansen at nagtanong, "Siyempre, matutuwa akong tulungan ka. Gusto ko lang malaman kung anong uri ng data ang hinahanap mo at kung kaya kong ibigay yan." Nagpadala lang ng file si Propesor Yan kay Hansen at sinabi sa kanya na pumunta sa laboratorio ng 8 ng umaga kinabukasan. Habang pinapanood niyang umalis si Propesor Yan, medyo nagalit si Hansen. Pero alam niyang hindi gaanong sosyal ang propesor, kaya hindi siya nagalit. Matapos basahin ang file, naunawaan ni Hansen kung bakit siya hinanap ni Propesor Yan. Ang pag-aaral na ginagawa ni Propesor Yan ay pinamagatang Unevolved Genopoint Surge. Kinokolekta ni Propesor Yan ang pinakamataas na pagtaas ng genopoint sa mga hindi pa nag-evolve, kaya siya pumunta kay Hansen. Pero nagkakaroon ng sakit ng ulo si Hansen dahil dito. Madali lang para sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas sa maikling panahon, pero masyadong malakas ang kanyang lakas para sa isang taong hindi pa nag-evolve. Kung may tala ni Propesor Yan ang tunay niyang data, baka maputol-putol siya para sa pananaliksik. Pero kung hindi niya gagamitin ang lahat ng lakas niya at gagamitin niya ang Jad Esken para kontrolin ang kanyang lakas, walang silbi ang data para kay Propesor Yan. Ayaw ni Hansen na lokohin ang isang scholar na talagang dedikado sa kanyang pag-aaral. "Hansen, perpekto na ang aking mga kasanayan sa pagpana. Maglaro ulit tayo. Hindi na ako matatalo sa iyo sa pagkakataong ito." Habang nagkakaroon ng sakit ng ulo si Hansen, lumapit sa kanya si Jingjia at hinamon siya ulit. "Jingjia, perfect timing." Natuwa si Hansen nang makita si Jingjia. Nagtataka si Jingjia at hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ni Hansen na perfect timing. Hindi rin niya alam kung bakit nakangiti sa kanya si Hansen. Biglang naamoy ni Jingjia na may kakaiba. "Pumunta tayo sa shooting range para maglaro ulit," sabi ni Jingjia kahit na nakakaramdam ng kakaiba. "Sige, pero kung matatalo ka ulit, may kailangan kang gawin para sa akin," nakangiting sabi ni Hansen kay Jingjia. "Ano yun?" Maingat na tumingin si Jingjia kay Hansen. "Hiningi sa akin ni Propesor Yan na sumali sa isang pagsubok para sa kanya. Kung matatalo ka, kailangan mong sumama sa akin at tulungan ako," sabi ni Hansen. "Sige," pagsang-ayon ni Jingjia. Sa loob ng kalahating oras, umalis si Jingjia sa shooting range at sumunod kay Hansen. Natalo siya ulit kay Hansen. "Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Kita tayo bukas sa martial arts lab ng 8 ng umaga," kumaway si Hansen kay Jingjia nang nakangiti ng malapad at bumalik sa gravity trainer. Kinabukasan, dadalhin ni Hansen si Jingjia sa laboratorio at itatago ang kanyang sariling kakayahan, at hahayaan niyang magsalita ang data ni Jingjia. Sa oras na iyon, tiyak na mas interesado si Propesor Yan kay Jingjia. "Dahil ako ang magpapakilala kay Jingjia, makakakuha pa rin ako ng karagdagang kredito, di ba?" Pumasok si Hansen sa gravity trainer habang iniisip iyon. Kabanata 343. Si Fang Guotao ay isang kilalang espesyalista sa martial arts na naging tanyag dahil sa kanyang imbensyon na hyper-geno art na tinatawag na Primal Innocence. Sa mga hindi pa nag-evolve, ang Primal Innocence ay naging patok na uso. Sa bawat 10 kabataang lalaki, 4 hanggang 5 ang nakabasa ng aklat ni Fang na naglalarawan ng Primal Innocence. Ang dahilan kung bakit sikat ang hyper-geno art na ito ay ang konsepto nitong, ang inosente ay walang takot.
Ang pangunahing halaga nito ay nagsasabing ang mga tao ay may walang limitasyong potensyal, ngunit dahil sa mga negatibong emosyon tulad ng takot, nagiging bilanggo ang mga tao ng kanilang sarili, na nagpapahirap sa kanila na maabot ang kanilang potensyal. Upang maunlad ang sarili at madagdagan ang kakayahan, ang susi ay panatilihin ang sariling pagiging inosente at alisin ang takot. Sa ganitong paraan, patuloy silang makakalaya at madidagdagan ang kanilang kakayahan. Dahil sa kasikatan ng Primal Innocence, inimbitahan din ng Blackhawk si Fang Guotao upang magbigay ng talumpati. Maraming estudyante ng Blackhawk ang bumaba sa auditorium para sa talumpati. Marami sa kanila ang naging inspiredong parang mga demigod na walang takot sa susunod na sandali. Siyempre, wala nang oras si Hansen para sa talumpati at wala siyang interes sa Primal Innocence. Kahit si Shijikang ay bumili ng aklat upang pag-aralan ito dahil sa kasikatan ng Primal Innocence. Sinuri ni Hansen ang aklat at nakita niyang karamihan sa mga nilalaman nito ay walang kabuluhan. Kaunti lamang ang makakarating sa estado ng pagiging walang takot, maliban na lang kung sila ay na-brainwash o nahipnotismo. Kahit na makamit ang ganitong estado, mas magiging masama pa ito kaysa mabuti. Ang kakayahang makaramdam ng takot ay isang mahalagang function ng tao. Parang kakayahan ng pagdama ng sakit na nagsisilbing gabay sa kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi. Bagamat maaaring mali ang gabay na ito, mas magiging masama kung wala ito. Kung ang isang tao ay mawawala ng kakayahang makaramdam ng sakit, kapag siya ay natutulog, hindi siya magigising kung siya ay masusunog o atakihin. Mawawala ang alarm system. Ganon din sa takot. Kung hindi alam ng isang tao kung ano ang takot, kailangan niyang ituring na isang baliw na walang takot na gagawa ng kahit anong bagay. Kaya't hindi interesado si Hansen kay Fang Guotao o sa Primal Innocence, at hindi siya makikinig sa kanyang talumpati. Ngunit si Fang Guotao ay isang palabang tao. Hindi siya masisiyahan sa isang talumpati sa auditorium at kailangan niyang ipakita ang mga magical effects ng Primal Innocence sa training hall kung saan naroon si Hansen. Ang potensyal ng tao ay walang hanggan at ituturo sa inyo ng Primal Innocence kung paano maabot ang inyong buong potensyal. Ipapakita ko ito gamit ang Gravity Trainer. Tinuro ni Fang Guotao ang isang estudyante at sabi, "Ginoo, pakiusap, lumapit ka rito." Ako, nagulat ang estudyante habang itinuturo ang sarili. "Oo, ikaw?" Sagot ni Fang Guotao ng tiyak. Nagatubili ang estudyante ng sandali at naglakad patungo kay Fang Guotao. Tinanong ni Fang Guotao, "Anong pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Wang Hong," sagot ng estudyante. "Wang Hong, pwede mo bang sabihin kung ano ang iyong mga limitasyon kapag gumagamit ng Gravity Trainer?" Tanong ni Fang Guotao. "Sa tingin ko ay kaya kong ipasa ang 12.0 test," sagot ni Wang Hong. "Magaling. Kung sasabihin ko sa iyo ngayon na kaya mong ipasa ang 13.0 test agad-agad, maniniwala ka ba sa akin?" Iyan ay hindi malamang, di ba? Alam ni Wang Hong ang kanyang mga limitasyon. Mahirap na ipasa ang 12.0 test at tiyak na mabibigo siya sa 13.0. "Hindi ka naniniwala sa akin. Ituturo ko sa iyo agad ang Primal Innocence at makakapasa ka ng 13.0 test," sabi ni Fang Guotao at binuksan ang kanyang smart device, ipinakita kay Wang Hong ang ilang tutorial ng Primal Innocence. Ginawa ni Wang Hong ang mga galaw na sinabihan ni Fang Guotao at nakinig sa paliwanag tungkol sa Primal Innocence bago siya nag-test sa Gravity Trainer. Nakaset ang mga parameter sa 13.0, at matagumpay na naipasa ni Wang Hong ang test, na nagpasabog ng mga palakpakan mula sa mga tao sa paligid. Bagamat ang pagbuti ay 1.0 lamang, malaking bagay ito para sa mga estudyante ng military school. Sa katunayan, napakahirap na dagdagan ang kakayahan pagkatapos ng tiyak na antas. Susunod, pumili si Fang Guotao ng ilang estudyante para sa parehong eksperimento, at lahat sila ay nagkaroon ng mga pagbuti, na nagbigay ng higit pang tiwala sa ibang mga estudyante. Paglabas mula sa Gravity Trainer, medyo naguluhan si Hansen nang makita ang napakaraming tao sa hall. Pagkatapos ng ilang sandali, naisip niyang nagbigay ng talumpati si Fang Guotao kaya't nanatili siya at nanood. Pagkatapos ng ilang sandali, naging mainip si Hansen. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kaganda ang mga pamamaraan ni Fang. Bagamat epektibo ang Primal Innocence, nakadepende ito sa kung sino ang gumagamit. Lahat ng estudyanteng pinili ni Fang Guotao ay mga mahihiyain at walang tiwala. Sa karaniwan, ang mga taong ganito ay madaling makakakuha ng kanilang potensyal kapag tumaas ang kanilang tiwala. Bukod pa rito, may mga trick na katulad ng overload sa Primal Innocence. Kaya't hindi mahirap ang pagbuti ng kanilang resulta sa testing. Kayang-kaya ni Hansen na ipakita ang parehong bagay, kaya't nabagot siya.
Kung walang mga nakaka-inspire na salita, ang primal innocence ay hindi kasing halaga ng overload. Ang mga psychological suggestion ay nagiging bulag sa mga tao, at hindi interesado si Hansen sa ideyang iyon. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang primal innocence ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga kulang sa tiwala. Nagpasya si Hansen na bumalik sa Gravity Trainer imbes na sayangin ang oras sa pakikinig sa talumpati. Sa mga mata ni Fang Guotao, ang pagkilos ni Hansen ay kapansin-pansin. Lahat ng estudyante ay nakikinig ng mabuti maliban sa isa. Ginoo, gusto mo bang subukan ang primal innocence sa Gravity Trainer agad? Pakiusap, maghintay. May ilang teknik na kailangan mong maunawaan bago mo subukan ang primal innocence. Lumapit ka rito. Gusto kong ituro ito sa iyo. Akala ni Fang Guotao ay labis na na-inspire si Hansen sa kanyang talumpati kaya gusto nitong subukan agad sa Gravity Trainer. Kabanata 344. Nang makita ni Hansen na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at narinig ang mga salita ni Fang Guotao, naiinip siya. Bagamat wala siyang interes sa primal innocence, naimbitahan si Fang Guotao ng paaralan at hindi siya nito pinabayaan, kaya nagpasya siyang huwag ipahiya si Fang. Sa kabila ng kanyang pagdududa, naglakad si Hansen patungo kay Fang Guotao. Ano ang pangalan mo? Inulit ni Fang Guotao ang proseso at tinanong ang mga katanungan. Sumagot si Hansen sa lahat ng tanong at nais lamang niyang makabalik sa kanyang pagsasanay. Tinanong ni Fang Guotao kung anong antas ang kaya ni Hansen sa Gravity Trainer, at sumagot si Hansen ng 13.0. Sinabi ni Fang Guotao na kaya niyang itaas ang antas ni Hansen sa 14.0. Ginawa ni Hansen ang lahat ng sinabi ni Fang at talagang naipasa ang 14.0 test. Inaasahan ni Fang Guotao ang mga palakpakan, ngunit wala. Lahat ng estudyante ay nagbigay ng kakaibang tingin sa kanyang tabi, ngunit hindi alam ni Fang kung ano ang nangyayari. Halos akala niya ay nakabukas ang kanyang zipper, kaya tumingin siya pababa at hindi niya nakita ang anumang mali. Naguguluhan si Fang Guotao. Bilang isang evolver, hindi siya masyadong nakatuon sa mga military school, lalo na sa mga estudyanteng ito. Wala siyang ideya kung gaano katanyag si Hansen. Nang sabihin ni Hansen ang 13.0, ang kanyang mga kaklase ay nahulog sa tawanan. Nang ipasa ni Hansen ang 14.0 test, halos sumabog na sila sa pagtawa. Isang kaisipan ang bumabalot sa kanilang isipan, isang genius ba siya o isang fake? Bagamat hindi nila alam ang tiyak na fitness index ni Hansen, alam nila na tinalo ni Hansen si Jing Jia na ang fitness index ay higit sa 15. Walang paraan na mas mahina si Hansen kaysa 15. Nais lamang ni Hansen na matapos ito ng mabilis, habang sa iba, siya ay malinaw na isang fake. Nang handa na si Hansen na bumaba, may isang tao sa audience na sumigaw, "Genius, kailangan mong maging mas profesional kung ikaw ay isang fake. Kaya mong ipasa ang 14.0 test mag-isa. Anong klaseng pagbuti yan? Haha, bro, nagbibiro ka ba? Halatang pandaraya ito, lol. Ngayon ay labis na hindi naaangkop, genius. Ulitin mo, genius." Kuwait, hindi papayag ang mga estudyante na basta-basta na lamang si Hansen. Bihira lamang nilang makitang nag-perform si Hansen at hindi nila palalagpasin ang pagkakataon. Nakita ang reaksyon ng audience, naging nerbyoso si Fang Guotao. Bagamat epektibo ang primal innocence, nakadepende ito sa kung sino ang gumagamit. Si Hansen ay nagpapanggap lang, habang hindi nakakaalam si Fang na siya ay nagpapanggap. Ang katotohanang kayang-kaya ni Hansen na kontrolin ang kanyang lakas ay nagpapakita na si Hansen ay may mataas na tiwala at kakayahan. Sa mga taong may tiwala, hindi gaanong epektibo ang primal innocence. Sa isang tao tulad ni Hansen, halos walang epekto ang primal innocence. Nagsisi si Fang Guotao na tinawag niya si Hansen. Paano niya kailanman naisip na mangyayari ito? Profesor, ulitin mo. Kung kaya mong itaas si Hansen ng 1.0, magiging tunay akong tagasunod. Kuwait, lahat ng estudyante ay nagkakagulo. Tumingin si Fang Guotao kay Hansen, at tumingin si Hansen kay Fang Guotao. Lumapit si Fang Guotao kay Hansen, pinatuloy siya sa balikat, at sinabi sa isang malapit na tono, "Hansen, mukhang sikat ka sa Black Hawk." Habang sinasabi ito, niyayakap ni Fang Guotao si Hansen. Habang nagtataka si Hansen kung bakit ganoon ka-passionate si Fang Guotao, narinig niya itong bumubulong sa kanyang tainga, "Magpanggap ka ulit, pakiusap. May gantimpala ka." "Paano?" Bulong ni Hansen pabalik. Dahil nagpanggap na si Hansen isang beses, inisip ni Fang Guotao na susubukan niya ang kanyang kapalaran. Sa kanyang gulat, sumagot si Hansen. Naging masaya si Fang Guotao at bamulong, "Ano mang gusto mo. Nangako ako." "Sige." Tumanggo si Hansen.
Si Fang Guotao ay bisita ng paaralan at nangako sa kanya ng mga benepisyo, kaya wala nang dahilan si Hansen para ipahiya siya sa publiko. Bukod dito, ang Primal Innocence ay talagang makakatulong sa pagbuo ng tiwala sa sarili at minimal ang panganib nito, kaya't naging popular ang Primal Innocence. Kung hindi, hindi ito papayagan ng alliance na kumalat at hindi rin inimbitahan ng pamunuan ng Blackhawk si Fang Guotao bilang panauhing tagapagsalita. Matapos makuha ang "oo" mula kay Hansen, natuwa si Fang Guotao at natural na binitiwan si Hansen. Sinabi niya kay Hansen sa isang may awtoridad na tono, "Hansen, sabihin mo sa akin ng tapat, ano ang iyong antas. Sigurado ako sa Primal Innocence. Makakatulong ito sa iyo." Nagpatuloy si Hansen sa kanyang pagpapanggap at itinaas ang kanyang antas ng performance. Hindi siya sigurado kung tatanggapin ito ng kanyang mga kaklase, pero ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa kabutihang palad, nasiyahan ang kanyang mga kaklase sa 16.0 na ipinakita ni Hansen. Matapos ang kanyang talumpati, nakipag-usap si Fang Guotao kay Hansen sa Comlink at hiniling na magkita sila sa isang pribadong silid sa cafeteria sa campus. Wala talagang nais si Hansen mula kay Fang sa simula, kaya hindi niya kahit ibinigay ang kanyang numero kay Fang Guotao. Gayunpaman, somehow ay nahanap ni Fang ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay at nagpilit na magkita sila. Sa huli, napilitan si Hansen na pumunta. Pagdating sa pribadong silid, agad na hinawakan ni Fang Guotao ang kamay ni Hansen at umorder ng mga pinakamahal na pagkain at inumin sa campus. "Maraming salamat, Hansen, kung hindi ko alam kung paano ko masasalba ang sitwasyon." Sa pagkadismaya ni Hansen, mukhang hindi man lang si Fang Guotao ay nagpapanggap na master. Pati si Hansen ay nagduda kung talagang siya ang nag-imbento ng Primal Innocence. Ang taong makakagawa ng Primal Innocence ay dapat may matibay na isipan. Ngunit si Fang Guotao, sa kabuuan, ay mukhang isang manloloko. Kabataan 345. Mabilis na napagtanto ni Hansen na si Fang Guotao ay hindi ang may akda ng Primal Innocence, kundi isang manloloko. "Pare, ang lakas ng pananampalataya mo. Hindi pa ako nakakakita ng isang kabataang lalaki na ganoon katiwala sa sarili sa ilalim ng impluwensya ng Primal Innocence," sabi ni Fang Guotao kay Hansen, hawak ang kamay ng estudyante. "Paring Fang, ikaw ang tunay na imbentor ng Primal Innocence." Iniisip ni Hansen kung si Fang Guotao nga ba ang nag-imbento ng Primal Innocence, pero ayaw niyang makasakit ng damdamin. Hindi naman nagtago si Fang Guotao at tumawa. "Pare, hindi kita pagsisinungalingan. Hindi ako ang nag-imbento ng ganoong kahangahangang bagay. Nakasulat ito sa isang aklat na minana ko mula sa aking mga ninuno na may pamagat na Innocence Mantra. Sa kasamaang palad, hindi kumpleto ang mantra, at binase ko ang aking imbensyon sa natitirang mga kabanata. Kailangan kong pasalamatan ang aking mga ninuno para sa magandang buhay ko." Hindi naintindihan ni Hansen kung bakit sinabi ni Fang Guotao sa kanya ang lahat dahil kakilala lang nila. Ang sinabi pa ni Fang Guotao ay mas ikinagulat niya. "Pare, sa tingin ko ay higit pa sa 16 ang iyong fitness level, tama ba?" Tanong ni Fang Guotao kay Hansen na may ningning sa mga mata. Medyo ganun na nga. Naisip ni Hansen, eto na naman tayo. Tinitigan ni Fang Guotao si Hansen at sinabi, "Hindi ako magaling sa ibang bagay, pero magaling ako sa pagkilala ng talento. Sa tingin ko ay isang mahusay na mandirigma ka at dapat ay mataas ang iyong marka sa lahat ng aspeto." Wala nang sinabi si Hansen kundi ngumiti kay Fang Guotao. Nagmadaling sabi si Fang Guotao, "Huwag kang magkamali, pare. Hindi ako sismoso. Ang gusto ko lang sabihin ay, sa average, ang isang taong hindi pa nag-evolve ay makakamit ang 15 bilang maximum kahit na maxed out na ang Sacred Geno Points. Ikaw ay isang bihirang talento at may mas mataas na fitness level kaysa doon. Kung makikipagtulungan ka sa akin, makakakuha tayo ng malaking pera." Halos masuka si Hansen ng dugo. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ganoon katapat si Fang Guotao sa kanya. Hinihingi siya nito na maging isang tunay na fake. Kung dati, sasang-ayon si Hansen ng walang pag-iisip. Ngunit hindi na niya kailangan ang pera ngayon, kaya wala siyang dahilan para gawin iyon. "Pare, nasa military school pa ako. Kahit na makapagtapos na ako, kailangan ko pa ring maglingkod sa militar. Natatakot ako na walang pagkakataon na makikipagtulungan tayo," sabi ni Hansen. Nagalit si Fang Guotao. Sinuntok niya ang kanyang dibdib at sinabi, "Pare, maliit ang tingin mo sa akin. Gusto kong makasama ka dahil malapit ka nang pumasok sa militar." "Bakit?" Nagtatakang tumingin si Hansen kay Fang Guotao. Nagtaka siya kung paano makakapasok sa militar ang manloloko na ito. Tumawa si Fang Guotao at sinabi, "Dahil sa pamana ng pamilya at sa aking sariling trabaho, itinuturing akong martial arts master hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa militar."
Ang primal innocence ay halos naging mandatory subject sa militar, kaya magkakaroon ako ng maraming pagkakataon na magbigay ng mga talumpati doon. Naisip ni Hansen na makatwiran iyon. Si Fang Guotao at ang primal innocence ay talagang sikat na sikat sa kasalukuyan. Ito ay isang bagay na epektibo sa potensyal na pag-unlad. Bagamat hindi ito masyadong malakas, halos nababagay ito sa lahat. Kapag opisyal na ito, gagawing general ako. Bagamat wala akong masyadong kapangyarihan, maaari ko palaging hilingin na maging bantay mo ako. Kapag nagsimula ka ng maglingkod, ako, patuloy ni Fang Guotao. Pare, kalimutan na natin yan. Hindi pa nga ako nagtatapos, mabilis siyang pinigilan ni Hansen. Wala siyang interes na maging bantay ni Fang Guotao. Bilang isang manloloko, agad na naunawaan ni Fang Guotao ang iniisip ni Hansen at hindi na ito binanggit muli. Gayunpaman, ipinahihiwatig pa rin niya ang mga benepisyong makukuha ni Hansen. Pare, sa iyong antas, hindi mo na ako kailangan. Ang iyong bantay ay dapat na isang evolver. Ako ay isang ordinaryong tao lamang at hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa iyo, sabi ni Hansen na nakangiti. Kalimutan na natin ito, sa hinaharap, kung magbago ang iyong isip, maaari mo akong lapitan, sabi ni Fang Guotao. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nakita ni Fang Guotao sa kanya. Ano man iyon, hindi interesado si Hansen. Pagkatapos ng pagkain, bumalik si Hansen sa gravity trainer at nagsimulang mag-ensayo muli. Sayang naman, habang pinapanood si Hansen na umalis, nawala ang ngiti ni Fang Guotao. Dinilaan niya ang kanyang labi at may masamang tingin sa kanyang mukha. Pagbalik sa gravity trainer, inayos ni Hansen ang mga parameter sa bandang 25. Ang fitness index ni Hansen ay medyo mahigit sa 20 sa puntong ito. Nang hindi ginagamit ang heresy mantra, mahirap pa ring ipasa ang 25.0 test gamit lamang ang overload. Ang heresy mantra ay walang masamang epekto dahil ang lahat ng kanyang mga organo ay napalakas na sa unang yugto. Ngunit ang overload ay iba. Ito ay simpleng pagpisil ng lahat ng kanyang potensyal, walang pag-aatubili. Kaya, ang overload ay napakadelikado. Kapag lumampas siya, agad nababagsak ang kanyang katawan. May 10 item sa pagsubok ng gravity trainer. 3 pa lamang ang natapos ni Hansen nang siya ay lubos na nabasa sa kanyang sariling pawis. Ang kanyang buong katawan ay namula na parang nilutong hipon. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang temperatura ay mas mataas kaysa sa isang taong may lagnat na nasa ilalim na ng epekto ng Jad-Escan. Parang ang lahat ng kanyang mga selula sa katawan ay umuungol. Sumuko si Hansen sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasanay. Ang gravity sa loob ng device ay unti-unting bumalik sa normal. Humiga si Hansen sa sahig na parang isang namamatay na aso, hinihingal. Kabanata 346. Naniniwala si Hansen na mayroon siyang malakas na potensyal. Sa katunayan, nakakuha na siya ng mga super geno points. Ngunit upang maabot ang kanyang potensyal, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti. Mas mauunawaan niya ang kanyang mga kahinaan at lakas sa ilalim ng matinding kondisyon gamit ang overload. Sa ganitong paraan, maipapaunlad niya ang kanyang buong potensyal. Kailangan ng mataas na antas ng pag-unawa sa kanyang sariling katawan. Kailangan niyang malaman ng eksakto kung saan siya maaaring magtrabaho ng mas mabuti. Kung hindi, maaaring masyado siyang mapagod at mag-collapse ang kanyang katawan. Ang proseso ng pagsasanay sa overload ay isang proseso upang matutunan kung paano kontrolin ang kanyang katawan. Kailangan niyang matiyak na bawat buto, kalamnan, at selula ng katawan ay nagtatrabaho sa kanilang mga limitasyon, ngunit hindi lampas sa mga limitasyon na siyang pinakamataas na layunin. Siyempre, hindi pa naabot ni Hansen ang antas na iyon. Dahil sa Jad-Escan, mas maganda ang kanyang pag-unawa at kontrol sa kanyang katawan kaysa sa karaniwang tao na nakakatulong sa kanyang pagsasanay sa overload. Sa kabilang banda, habang patuloy na itinutulak ang kanyang mga limitasyon, naramdaman ni Hansen na nagkakaroon siya ng malaking pag-unlad sa Jad-Escan. Mukhang malapit na niyang makumplito ang unang yugto. Ulit, nang makabawi siya, muli niyang pinaganya ang gravity trainer at sinubukang pagbutihin ang pag-andar ng kanyang katawan sa pawis at init. Nakakontrol ng mabuti si Hansen na hindi masaktan ang kanyang katawan, salamat sa Jad-Escan. Parehan, magkakaroon ako ng maliit na party bukas. Pupunta ka ba? Tanong ni Wang Mengmeng kay Hansen na may malalaking mata. Ano bang party? Nagtatakang tanong ni Hansen. Malalaman mo pagdating mo. Pakiusap, pumunta ka, sabi ni Wang Mengmeng. Sige, pumayag si Hansen. Bihira lang hilingin ni Wang Mengmeng ang kahit ano. Dahil ito ay isang party lang, syempre ayaw ni Hansen na tumanggi. Masaya si Wang Mengmeng at sinabi kay Hansen ang oras ng party at napupunta siya upang sunduin siya.
Pagdating ng oras, napagtanto ni Hansen na ang party ay hindi sa campus. Dinala siya ni Wang Mengmeng sa isang pribadong hardin na may mga pagkain at inumin ng nakaayos na. Nakahanap si Hansen ng lugar at nagsimulang kumain habang si Wang Mengmeng ay nagbihis. Hansenador, paano ka nandito? Sumigaw ang isang tao nang makita si Hansen sa hardin. Tang Shenleo. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na makikita si Tang Shenleo doon. Konektado ka sa mga Wang. Umupo si Tang Shenleo sa tabi ni Hansen at nagtanong. Si Wang Mengmeng ay kaklase ko. Siya ang nag-imbite sa akin sa party na ito, sagot ni Hansen. Tinitigan siya ni Tang Shenleo ng kakaiba at sinabi, hindi mo ba alam na kaarawan niya ngayon? Nagulat si Hansen at sinabi, kaarawan ba ni Mengmeng ngayon? Talagang hindi mo alam. Haha, mukhang malapit kayo. Sabay pat ng kamay ni Tang Shenleo sa balikat ni Hansen, natatawa. Medyo nag-aalala si Hansen. Kung alam niya na kaarawan ni Wang Mengmeng, sana ay nakapaghanda siya ng regalo para dito. Pero baka huli na para doon. Nagsaliksik si Hansen sa kanyang bulsa at walang nakita na maibibigay. Tang, mayroon ka bang ekstrang regalo? Pwede bang makahiram? Umaasang tanong ni Hansen kay Tang Shenleo. Isang regalo lang ang meron ako. Bukod dito, paano mo mahihiram ang regalo? Sagot ni Tang Shenleo na may mga labi na nakanguso. Gusto sanang magsalita ni Hansen pero nakita niyang may mga tao pang pumapasok sa hardin. Karamihan sa kanila ay nasa kanilang 20s at 30s. Sa mga lalaki at babae, nakita ni Hansen si Son of Heaven at si Wang Fu Pingqing. Matagumpay ang kaarawan, at walang nagbigay pansin kay Hansen. Patuloy na pinuno ni Hansen ang kanyang tiyan, habang si Tang Shenleo ay nakikipag-socialize sa mga lalaki at babae sa mataas na lipunan. Si Son of Heaven ay tila mas relaxed na. Hindi na siya ang mapang-api at mayabang na tao sa Steel Armor Shelter. Kailan mo balak mag-evolve? Habang kumakain si Hansen, lumapit si Son of Heaven sa kanya at nagtanong sa isang simpleng tono. Sa loob ng 2 o 3 taon, sagot ni Hansen matapos magpahinga. Naramdaman niyang parang ibang tao na si Son of Heaven. Maaaring siya ay nahipnotismo o anumang bagay. Bumangon si Son of Heaven at ngumiti. Itinaas ang baso sa kanyang labi at nilagok ang alak. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pero mula nang pumasok ako sa Second God Sanctuary, hindi na kita tinuturing na kaaway. Ang tunay kong kaaway ay isang evolver na hindi ka naman. Basta't hindi ka pumasok sa Second God Sanctuary, hindi mo mauunawaan kung ano ang tunay na lakas at kung gaano ka kabata pa. Sa hinaharap, kung mapapadala ka sa Dark Lord Shelter, maaari kang sumali sa aking koponan. Magaling kang mamamana at kailangan ko ng katulad mo. Mag-evolve ka na at itigil ang paglalaro sa First God Sanctuary, sabi ni Son of Heaven at pinatpat ang balikat ni Hansen. Pagkatapos, umupo siya sa isang sulok at pinanood ang mga tao sa party. Nagulat si Hansen sa mga kilos ni Son of Heaven. Kung nais ni Son of Heaven na patayin siya, wala siyang mararamdamang masyado. Ngunit hindi na siya nagmamalasakit. Ang pagbabagong ito ay nakababahala kay Hansen. Naramdaman ni Hansen na hindi na siya itinuturing ni Son of Heaven bilang kalaban. Tinuturing siya nito na parang isang bato sa kamay ng isang Go player. Ang isang manlalaro ay hindi kailanman ituturing ang bato bilang kanyang kalaban o kaaway. Isang ilang taon ka lang nag-evolve, at hindi ito nangangahulugang ikaw ay nakakataas. Umusli si Hansen at hindi niya masyadong pinansin si Son of Heaven. Kung pumasok siya sa Second God Sanctuary bago siya na max out sa kanyang mga Super Geno Points, talagang malaking pagkatalo iyon. Kabanata 347. Hindi ko maintindihan kung bakit ka naglalagi sa First God Sanctuary, sabi ni Wang Fu Pingqing na may buntong hininga matapos umalis si Son of Heaven. Kailangan kong manatili rito sa maraming dahilan, sagot ni Hansen ng kalmado. Dapat na na-max out mo na ang iyong mga Sacred Geno Points. Pumunta ka na sa Second God Sanctuary. Doon nagsisimula ang lahat. Sinubukan ni Wang Fu Pingqing na hikayatin siya. Kailangan ko pa ng maraming Sacred Geno Points. Siguro aabutin pa ng 2 taon, sabi ni Hansen na may ngiti. Tinitigan ni Wang Fu Pingqing si Hansen ng ilang sandali at sinabi ng may pagkadismaya, maniwala ka o hindi, hindi ko kailanman nais na makasakit sa iyo. Pumunta ka sa Second God Sanctuary upang tunay na maging malakas. Naniniwala ako sa iyo, sagot ni Hansen, na kumikindat. Nag-rolling ay si Wang Fu Pingqing sa kanya at sinabi, huwag kang magpaapekto sa anumang romantikong relasyon. Hindi ito makabubuti sa iyo. Alam mo ba ang sinabi ng pinsan ko tungkol sa iyo? Sabi niya, kung mag-evolve ka ng sobrang late, hindi ka na magiging karapat-dapat na maging kaaway niya, lalo na bilang kaibigan.
Inisip ni Wang Fopingching na ang dahilan kung bakit hindi umaalis si Hansen sa First God Sanctuary ay dahil may nararamdaman siya para kay Wang Mengmeng na sa hindi inaasahang paraan ay nagpagalit sa kanya. Habang pinapanood si Wang Fopingching na umalis, sinabi ni Hansen sa sarili na may faint smile, hindi karapat-dapat na maging kaaway. Napaka-ambisyoso ni Son of Heaven. Umaasa akong makakakuha siya ng parehong tiwala na sabihin yan pagkatapos kung pumasok sa Second God Sanctuary. Hindi pinansin ni Hansen ang sinabi ni Son of Heaven at Wang Fopingching at nagpatuloy lamang sa pagkain at pag-inom. Pare, ito ang huli kong kaarawan sa military school. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na imbitahan ka sa aking birthday party, kaya, sabi ni Wang Mengmeng na puno ng paghingi ng tawad nang nagkaroon siya ng oras na makausap si Hansen. Sa tuwing hihilingin mo ako na pupunta ako. Sa susunod, kailangan mo akong paalalahanan na kaarawan mo para makabili ako ng regalo para sa iyo. Alam mo, hindi ako ganoon kagaling sa memorya, sabi ni Hansen na may ngiti. Ang pinakamahusay na regalo ay ang iyong presensya, sabi ni Wang Mengmeng na bahagyang namumula. Napaka-sweet naman. Pero kailangan kitang bigyan ng regalo. Nag-isip si Hansen, sumulat ng isang bagay sa isang napkin at ibinigay ito kay Wang Mengmeng. Sabi niya, isaalang-alang mo ito bilang iyong kaarawan na regalo. Ate, maligayang kaarawan. Salamat. Masayang nagbasa si Wang Mengmeng sa napkin. Napansin ni Son of Heaven at Wang Fopingching ang nangyayari at nagtataka kung ano ang isinulat ni Hansen. Nakasulat dito, maaaring gamitin ni Wang Mengmeng ang kupon na ito upang makamit ang isa sa kanyang mga hangarin, Hansenador. Pinagkurungan ni Son of Heaven ang kanyang mga labi sa pagdududa at umalis. Sa kanyang pananaw, klise ang maghabol sa isang babae. Kung ibang okasyon, baka ayos lang. Gayunpaman, sa kaarawan ni Wang Mengmeng, ang katotohanan na ito lamang ang naibigay ni Hansen ay nagpapakita kung gaano siya kaina. Si Wang Mengmeng ay prinsesa ng mga Wang. Maaari niyang makuha ang kahit ano sa mundo, at paano nga ba makakabigay ng isang hindi pa nag-evolve na tao sa kanyang mga hangarin. Hindi kayang ibigay ni Hansen ang isang kasiya siyang regalo kay Wang Mengmeng. Pare, pwede ba akong humiling ng kahit ano? Tanong ni Wang Mengmeng na puno ng pag-asa. Kahit ano na kaya kong gawin, nakangiting sagot ni Hansen. Salamat, pare. Ito ang pinakamahusay na regalo na natanggap ko ngayon. Maingat na inilagay ni Wang Mengmeng ang kupon. Mukhang hindi niya balak itong gamitin kaagad. Pagbalik sa Black Hawk, hindi na bumalik si Hansen sa Gravity Trainer dahil huli na. Humiga siya sa kanyang kama at nag-browse sa Skynet gamit ang kanyang comlink. Bagamat hindi siya nagmamalasakit sa sinasabi ng iba, nais ni Hansen na ma-max out ang kanyang Super Geno Points at mag-evolve sa lalong madaling panahon. Maraming impormasyon tungkol sa God Sanctuary sa Skynet. Ang pangunahing focus ni Hansen ay ang mga aktibidad ng nilalang malapit sa Steel Armor Shelter at sa mga kalapit na shelter. Hindi madaling makuha ang kapaki-pakinabang na impormasyon sa Skynet. Nakatutok si Hansen sa mga balita araw-araw, ngunit hindi siya nagkaroon ng masyadong swerte. Bigla, may isang post na nakakuha ng atensyon ni Hansen. Ipinost ito ng isang tao sa Steel Armor Shelter na nagsasabing nakita niya ang isang phoenix sa Devil Desert. Dahil hindi ma-record ang mga imahe sa God Sanctuary, ang nag-post na may ID na Rainbow Man ay simpleng inilarawan kung ano ang hitsura ng phoenix. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang nilalang ay parang alamat na nilalang. Gayunpaman, lahat ng mga nilalang nakahawig ng phoenix ay natagpuan sa mas mataas na yugto. Wala pang narinig si Hansen na nilalang nakahawig ng phoenix sa First God Sanctuary. Maraming tao ang tumugon upang pagtawanan si Rainbow Man, ngunit iginiit ni Rainbow Man na nakita niya ang nilalang na iyon at nagbigay ng higit pang detalye. Ayon kay Rainbow Man, ang nilalang na nakita niya ay kahawig ng isang pabo na may gintong apoy bilang laman at balahibo. Bilang karagdagan, sinabi ni Rainbow Man na nang makita niya ang nilalang nakahawig ng phoenix, ito ay nagpapahinga sa isang malaking puno. Nang umalis ang nilalang, pumunta si Rainbow Man upang suriin ang puno at natagpuan itong naging uling. Walang apoy, at ang puno ay nanatiling buo. Gayunpaman, ang buong puno ay nag-carbonize. Hindi alam ni Hansen kung totoo si Rainbow Man. Gayunpaman, ito ay isang lead at nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Sumagot siya at tinanong kung saan nakita ni Rainbow Man ang nilalang. Hindi nagtagal, sumagot si Rainbow Man kay Hansen at sinabi na hindi siya sigurado kung paano ilarawan ang lokasyon. Sa katunayan, ang disyerto ay walang masyadong reference para sa isang malinaw na paglalarawan. Gayunpaman, sinabi ni Rainbow Man na alam niya kung paano hanapin ang sinunog na puno. Nag-atubili si Hansen at nagpadala ng pribadong mensahe kay Rainbow Man na sinabing nais niyang bayaran ang lalaki upang dalhin siya sa puno.
Ngunit hindi sumagot si Rainbow Man hanggang umalis si Hansen sa kama. Kinabukasan ng umaga, nagising si Hansen at pumunta kay Propesor Yan. Noong nakaraan, dinala niya si Jing Jie kasama niya na ang mga testing scores ay interesado si Propesor Yan tulad ng inaasahan ni Hansen. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakaligtas at kailangan pa ring mag-check-in kay Propesor Yan tuwing ilang araw. Bagamat ayaw ni Hansen na magpanggap ng data, kailangan niya. Kung may lalathala ang kanyang fitness level, tiyak na maraming problema ang darating na hindi kailangan ni Hansen. Ang gusto lang niya sa puntong ito ay ma-max out ang kanyang Super Geno Points. Kabanata 348. Dumating si Hansen sa laboratorio ni Propesor Yan at nakumpleto ang pagsusulit. Pagkatapos, pinanood niya ang pagsusulit ni Jing Jia. Ang mga pagsusulit na ginagawa ni Jing Jia ay ibang-iba sa ginawa ni Hansen. Gumagamit si Jing Jia ng mga espesyal na device, at dapat sana ay si Hansen ang nasa kanyang lugar. Nanood si Hansen ng ilang sandali at nainteresado. Tinanong niya ang isang researcher na nakilala na niya, "Pare, ano ang device na ginagamit ni Jing Jie?" Mukhang kahanga-hanga. Ngumiti si Qin Jiming at sinabi, "Ito ay tinatawag na cell activator, isang bagay na aming binuo para sa pag-aaral na ito. Pinapagana nito ang mga selula ng katawan at pinapanatiling aktibo upang mapahusay ang lahat ng mga function ng katawan. Sa ganitong paraan, matutukoy natin ang maximum fitness ng isang tao." Habang pinapanood si Jing Jia na nanginginig na hubad sa tangke ng likido, naisip ni Hansen sa sarili, "Naisip ko kung makakatulong ang device na ito sa aking pag-unlad sa overload. Pero kung gagawa ako ng pagsusulit na tulad nito, mailalantad ang lahat ng aking sikreto." Tumingin kay Jing Jia na nangangatog, naisip ni Hansen, "Pasensya na, pare, nangangako akong magtuturo ako sa iyo ng iba pa." Nang aalis na si Hansen, biglang ngumiti si Qin Jiming kay Hansen at sinabi, "Gusto mo bang subukan?" "Hindi naman." Umiling si Hansen. Binigyan ni Qin Jiming si Hansen ng isang bote ng solusyon at isang maliit na gadget na parang relo. "Ito ang testing solution. Hindi ito makakaapekto sa iyong katawan at ginagamit lamang upang subukan ang iyong mga selula ng katawan. Inumin ito bago matulog at gawin ang pagsusulit kapag gumising ka at malalaman mo kung gaano karaming potensyal ang iyong mga selula ng katawan. Matapos makuha ang data na iyon, matutukoy natin kung hanggang saan maaaring ma-activate ang iyong mga selula ng katawan." "Paano ko ito gagamitin?" tanong ni Hansen kay Qin Jiming, itinuturo ang gadget. Bagamat ayaw niyang maging paksa ng pagsubok, mausisa siya tungkol sa kanyang mga potensyal. Sinabi ni Qin Jiming kay Hansen kung paano gamitin ang gadget at kinuha ni Hansen ang solusyon at gadget patungo sa holographic training hall. Matagal na siyang hindi nag-login sa Gladiator. Pagtingin sa kanyang friend list, nakita ni Hansen na parehong offline sina Quinn at QHZ, at online naman si Desperado na kanyang idinagdag noon pa man. Mula nang idagdag niya ito, hindi pa siya nito binibigyan ng mensahe o imbitasyon. Hindi maintindihan ni Hansen kung bakit idinagdag siya ni Desperado. Napahanga siya kay Desperado na may napakataas na fitness level. Madalas siyang mamatch sa kanya ng system at natatalo siya sa loob lamang ng ilang galaw. Sa pakikipaglaban sa isang master na tulad ni Desperado, halos wala siyang natututunan dahil napabilis siyang natatalo. Pagsara sa friend list, biglang nakatanggap si Hansen ng imbitasyon mula kay Desperado nang malapit na siyang mamatch ng random. Nagatubili si Hansen at nag-click ng yes. Wala siyang pakialam kung gusto lang ni Desperado na saktan siya dahil ang hirap ang nagpapabuti sa isang tao. Tinanggap ni Hansen ang imbitasyon at pumasok sa Gladiator. Nang makita na walang hawak na armas si Desperado, pinili rin niyang huwag gumamit ng anumang armas. "Kaibigan, saang branch ka sa Ares Martial Hall?" Matapos ang countdown, hindi umatake si Desperado ngunit nagpadala ng mensahe kay Hansen. Nagulat si Hansen at sumagot, "Hindi ako nasa Ares Martial Hall." Nagulat si Desperado. Maraming estudyante mula sa Ares Martial Hall sa Gladiator. Dahil kayang gayahin ni Hansen ang 13 slashes at diversion, naisip ni Desperado na maaaring siya ay mula sa Ares Martial Hall, ngunit hindi pala. "Interesado ka bang sumali sa amin?" tanong ni Desperado. Interesado siya sa taong ito na nakapagpapanatili ng interes ni QHZ sa pakikipaglaban sa kanya. "Pasensya na, pero nasa military school pa ako," casual na sagot ni Hansen. Nagulat si Desperado. Kung nasa military school siya, maaari lamang siyang researcher o guro dahil ang mga estudyante ng military school ay dapat na hindi pa nag-evolve. "Anong paaralan?" tanong ni Desperado. "Hindi ko masabi," sabi ni Hansen, ayaw ibigay ang kanyang personal na impormasyon. Hindi na nagtanong si Desperado at sinenyasan si Hansen na simulan.
Sumuntok si Hansen at ginaya ni Desperado ang kanyang galaw. Nagulat si Hansen at pagkatapos ay naunawaan kung ano ang sinusubukan gawin ni Desperado. Ginagaya ni Desperado ang mga teknik ni Hansen at nilimitahan ang kanyang sariling fitness level sa bandang 30. Natawa si Hansen. Isa rin siyang manggagaya, samantalang ang isang master na tulad ni Desperado ay pipiliing gayahin siya. Nagtaka siya kung ano ang pakay ni Desperado. Siguro ang isang master ay may mga kakaibang ugali. Wala siyang pakialam si Hansen dahil natutunan niya ang mga teknik na ito mula sa iba. Nagpatuloy si Hansen sa pag-atake, isinasagawa ang kanyang natutunan. Ang iba't ibang mga teknik na natutunan ni Hansen ay karamihan ay mula kay QHZ, na may malalakas na kakayahan sa lahat ng aspeto. Maraming teknik ni QHZ ang tila advanced version ng panorama. Madalas siyang makipaglaban kay QHZ at marami siyang natutunan mula dito. Siyempre, hindi ginaya ni Desperado si Hansen para matuto. Ang sinusubukan niyang gawin ay itulak si Hansen na gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Dudurugin ko ang lahat ng mas mahina mong teknik at itutulak kita na gamitin ang tunay mong kakayahan. Kaya, matutukoy ko kung gaano ka talaga kalakas. Tiwala si Desperado sa paggawa nito. Bagamat wala siyang natatanging personal na katangian tulad ni Queen, may eclectic style siya, at sikat siya dahil doon sa Ares Martial Hall. Hindi nagtagal, nagsimulang malito si Desperado. Parang walang katapusang teknik si Hansen, marami sa mga ito ay kahawig ng mga itinuturo sa Ares Martial Hall. Hindi naniniwala si Desperado na hindi si Hansen ay hindi mula sa parehong organisasyon tulad niya. Bilang karagdagan, nakaramdam si Desperado ng kakaibang pakiramdam sa pakikipaglaban kay Hansen na pamilyar sa kanya ngunit hindi niya maalala kung kailan niya ito naramdaman. Umiwas si Desperado sa isa pang suntok at natagpuan ang sarili sa sulok ng stage, halos mauntog sa pader. Queen. Biglang naalala ni Desperado kung ano ang nararamdamang iyon. Ang isang soldier on warship ay gumagamit ng parehong teknik ni Queen. Kabanata 349. Nalaman ni Desperado na tama siya. Ang nararamdaman niya ay katulad ng naramdaman niya kay Queen. Bagamat hindi kayang talunin ng A-Soldier on warship si Queen at hindi ito nagdulot ng parehong pressure, pareho ang pakiramdam. Paano kaya ako napapangyarihan ng taong ito? Imposible namang natutunan niya ito saan man. Baka may koneksyon siya kay Queen. Iniisip ni Desperado sa sarili ng may pag-aalinlangan. Nang isipin ito, parang imposible. Si Queen ay isang ulila na pinalaki ni Wang Fu Xiongcheng. Dahil sinabi ni A-Soldier on warship na hindi siya mula sa Ares Martial Hall, paano mangyayari na may koneksyon siya kay Queen? Sinubukan ni Desperado na patunayan ito, kaya't natalo niya si Hansen sa isang suntok at nagpadala kay Hansen ng isa pang imbitasyon. Bakit natalo ni Desperado si Hansen? Dahil habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang fitness level sa bandang 30, natrap siya ni Hansen sa sulok. Kung hindi siya gumagamit ng kanyang tunay na lakas, siguradong matatalo siya. Handa nang makipaglaban muli, pinili ni Desperado na panatilihin ang kanyang fitness level sa bandang 30. Nakatuon siya sa bawat galaw ni Hansen at natukoy na talagang gumagamit si Hansen ng mga kasanayan ni Queen. Sinusubukan ni Desperado na labanan si Hansen na may fitness level na katulad niya, parang nakikipaglaban siya kay Queen sa isang mas mahinang bersyon na nagbigay kay Desperado ng pagkakataon na mas mapag-aralan ang mga kiting skills. Naisip ni Desperado na makakatulong ito sa kanya sa hinaharap kapag nakipaglaban siya kay Queen. Dahil sa mga pag-iisip na ito, patuloy na nakipaglaban si Desperado kay Hansen. Gayunpaman, hanggat pinapanatili niya ang kanyang fitness level na katulad ni Hansen, palagi siyang naitatuboy sa sulok. Wala siyang paraan upang manalo. Ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang fitness. Naiinis si Desperado dito. Siya ay isang mabilis na natututo, ngunit hindi niya matutunan ang mga kiting skills anuman ang gawin. Mayroon itong simpleng paliwanag. Basta alam ng isang tao ang mga patakaran, maaari siyang maglaro ng Go. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring maging master. Bagamat magaling si Desperado sa paggaya ng mga kasanayan ng ibang tao, ang kalkulasyon at estratehiya ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng pagkopya. Kailangan mong mag-isip para sa iyong sarili. Si Hansen ay isang baguhan din, at hindi siya malapit sa antas ni Queen. Gayunpaman, madali niyang natalo si Desperado na hindi pa natatap ang larangang ito. Nagkaroon ng 12 laban, at napanalunan ni Desperado ang bawat isa. Gayunpaman, hindi siya masaya. Nanalo siya dahil lamang sa mas mataas na fitness. Sa usaping teknikal, tuluyan siyang natalo. Dapat na akong umalis. Kita tayo sa susunod. Umalis si Hansen sa Gladiator sa oras ng pagkain. Naramdaman niyang marami siyang natutunan.
Sa simula, sinusubukan ni Desperado na gayahin siya, ngunit sa kalaunan, kinailangan ni Desperado na gumamit ng maraming teknik na hindi pa niya nakita upang makasabay sa mga kiting skills. Hindi kayang matutunan ni Hansen ang lahat sa sandaling iyon, ngunit ito ay isang malaking inspirasyon para sa kanya upang sanayin ang panorama. Kung hindi dahil nais niya gamitin ang Gravity Trainer pagkatapos ng tanghalian, magpapatuloy sana si Hansen sa pakikipaglaban kay Desperado. Bagamat patuloy pa rin siyang natatalo sa Gladiator, nakatuon siya sa pagsasanay sa Gladiator. Hindi mahalaga kung mananalo siya hanggat siya ay umuusad. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad si Hansen patungo sa Gravity Trainer. Bigla, nakakuha siya ng mensahe sa kanyang comlink na mula kay Rainbow Man. Mabilis na sinuri ni Hansen ang sagot ni Rainbow Man. Sinabi ni Rainbow Man na nag-organisa siya ng grupo upang hulihin ang nilalang nakahawig ng Phoenix. Kung interesado si Hansen, maaari siyang mag-sign up. Ang pagsali sa grupo ay magpapahirap kay Hansen at kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas upang makuha ang pag-aproba ni Rainbow Man bago makasali. Sinabi rin ni Rainbow Man ang oras at lugar ng pagkikita. Naisip ni Hansen na hindi masamang tingnan ito. Wala siyang kinatatakutan sa Steel Armor Shelter. Nakatakda ang oras sa araw pagkatapos ng bukas. Ayon kay Rainbow Man, ipinost niya ang impormasyon ilang buwan na ang nakararaan, kaya hindi niya masiguro kung nandyan pa ang nilalang. Ang tanging masisiguro niya ay makikita ang sinunog na puno. Isinulat ni Hansen ang oras at lugar at nagpa siya na tingnan ito sa araw pagkatapos ng bukas. Ayaw niyang palampasin ang anumang lead sa isang super creature. Pumasok muli sa Gravity Trainer si Hansen, itinakda ang mga parameter sa bandang 25. Sa pagkakataong ito, nakarating siya sa ikalimang testing item. Nakapasa na ako sa 5 at may 5 pang natitirang gawin, naisip ni Hansen. Kung maabot niya ang 25 gamit ang overload lamang, tiyak na lalampas ang kanyang fitness sa 30 kapag idinagdag ang Heresy Mantra. Sa tulong ng Flame Lieutenant at Devil Sword, magiging banta na siya sa mga super creature. Siyempre, kailangan din niyang tamaan ang super creature sa kanilang mahinang bahagi. Bilang karagdagan, kailangan niya ng isang Sacred Blood Sword, kung hindi, magiging walang silbi ang Devil Sword. Gayunpaman, hindi niya maisip ang sino man na may Sacred Blood Sword. Si Son of Heaven ay may Sacred Blood Sword dati, na dinala niya sa Second God Sanctuary. Kahit na wala siya, malamang na hindi ibebenta ni Son of Heaven ang espada sa kanya. Naisip ni Hansen at hindi niya maisip ang sino man sa Steel Armor Shelter na may Sacred Blood Sword. Kung hindi ko mahahanap ang Sacred Blood Sword, magiging problema iyon. Biglang naisip ni Hansen ang Z-Steel Blacksmith. Naalala niyang nakita ang isang armas na may 75% Z-Steel sa shop ng blacksmith. Naisip niya kung totoo iyon. Ang pinakamahusay na produkto ng Z-Steel sa Alliance ay hindi lalampas sa 20% Z-Steel. Kung ang armas na iyon ay talagang may mataas na porsyento ng Z-Steel, marahil ay maihahambing ito sa isang Sacred Blood Weapon. Sa kasong iyon, umaasa siyang ma-remodel ito sa isang espada. Tinawagan ni Hansen ang numero ng blacksmith at tinanong ang tungkol sa armas na iyon. Naalala niyang ang presyo ay 100 milyon na hindi na magiging isyo para kay Hansen basta't maganda ito. Tiiyak na mas malakas ito kaysa sa isang Sacred Blood Weapon. Pero hindi ito ma-remodel, sagot ng blacksmith kay Hansen ng tiyak. Bakit hindi? Nagtatakang tanong ni Hansen. Metal weapon ito, palagi namang pwedeng gawing bago. Matagal na katahimikan, sinabi ng blacksmith, ito ay hindi ginawa gamit ang teknolohiyang tao at walang makakapagmuli nito. Kabanata 350. Nagpatuloy si Hansen sa pagtatanong, ngunit hindi sinagot ng panday ang alinman sa kanyang mga katanungan at binaba ang telepono. Wala nang magagawa si Hansen. Kung ang armas ay hindi magiging espada, walang silbi ang pagbili niya nito. Sa takdang oras, pumunta si Hansen upang makipagkita kay Rainbow Man at napanganga, ikaw pala. Pareho ang naging reaksyon ni Rainbow Man at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Rainbow Man pala ay si Su Xiaoqiao. Buwisit. Ikaw pala si Rainbow Man. Tinitigan ni Hansen si Su Xiaoqiao, iniisip kung nagkakalat ba ito ng peking balita para sa pera. Tumawa si Su Xiaoqiao at sinabi, gusto ko lang kumita ng pera at hindi ko inaasahan na makikilala kita. Kaya nagsisinungaling ka tungkol sa nilalang nakahawig ng Phoenix? Tanong ni Hansen na puno ng pagkadismaya. Siyempre hindi. Kailan pa ako nagsinungaling? Sige na. Baka oo. Pero masasabi ko sa iyo na nakita ko ang nilalang na iyon, excited na sabi ni Su Xiaoqiao. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin si Hansen kay Su Xiaoqiao. Totoo, naiinis si Su Xiaoqiao na pinagdududahan. Sige, magkano ito? Samahan mo ako, sabi ni Hansen.
Paano kita hihingan ng pera? Sumunod ka na lang sa akin. Pero nakakuha na ako ng pera sa ibang tao, kaya kailangan din nating isama sila, sabi ni Su Xiaoqiao. Okay lang. Babayaran kita. Ayaw ni Hansen na samantalahin si Su Xiaoqiao. Hinawakan ni Su Xiaoqiao ang kamay ni Hansen at nakangiting sabi, sa totoo lang, natatakot akong dalhin ang mga taong iyon doon. Kung sasama ka sa akin, iyon ang pinakamabuti. Ayaw ko ng pera, pero ng iyong proteksyon. May tinatago ka. Tiningnan ni Hansen si Su Xiaoqiao. Hindi ako nagsinungaling, okay. Nakita ko ang nilalang nakahawig ng phoenix gamit ang aking sariling mga mata at alam ko kung nasaan ang sinunog na puno, gayunpaman, lumipad na ang nilalang. Bagamat sinabi ko na sa lahat, natatakot ako na baka may magkaroon ng problema sa akin kung hindi nila makita ang nilalang, nag-clear ng throat si Su Xiaoqiao at nagsabi. Saan pumunta ang nilalang? Nakita ni Hansen ang itsura ni Su Xiaoqiao at alam niyang malamang na hindi niya makikita ang nilalang sa pagkakataong ito. Lumipad ito sa Devil Desert at hindi ako naglakas loob na habulin ito, kaya wala akong ideya, tapat na sabi ni Su Xiaoqiao. Nagpas siyang tingnan ni Hansen. Ang Devil Desert ay hindi naman delikado para sa kanya. Baka may pagkakataon pa. Masaya si Su Xiaoqiao na pumayag si Hansen na sumama. Ang gusto lang gawin ni Su Xiaoqiao ay kumita ng pera. Kung kasama niya si Hansen, hindi na siya mag-aalala na sasaktan siya ng mga taong nagbayad sa kanya. Nakilala na ni Su Xiaoqiao ang iba pang mga tao, at si Hansen ang huli. Sa una, plano ni Su Xiaoqiao na kolektahin ang mga bayad at dalhin silang lahat upang makita ang sinunog na puno, kaya pumunta siya at si Hansen sa takdang lugar. Matapos dumating ang lahat, hindi maiwasang mapakunot ang noo ni Hansen. Karamihan sa mga taong nakipag-appointment kay Su Xiaoqiao ay hindi mula sa Steel Armor Shelter. Ang iilan mula sa Steel Armor Shelter ay kilala si Hansen at binati siya. Ang ibang mga tao ay hindi binati si Hansen at halatang hindi siya kilala. Bilang karagdagan, masasabi ng sino man na ang ibang mga tao ay magkakasama, at ang kanilang leader ay isang taong may gintong baluti. Matapos suriin ang mga taong iyon, naramdaman din ni Su Xiaoqiao na maswerte siya na nakilala niya si Hansen. Ang mga taong ito ay maaaring maging mapanganib. Dahil dumating na ang lahat, dinala sila ni Su Xiaoqiao sa Devil Desert. Senador, narinig ko na magaling ka sa archery. Pwede mo bang ipakita sa amin? Habang nagpapahinga sila, tinanong ng mga lalaki mula sa Steel Armor Shelter si Senador na ipakita ang kanyang archery skills. Wala nang sinabi si Hansen, ngunit ngumiti si Su Xiaoqiao at sinabi, hindi ako nagyayabang para kay Senador. Sa usaping archery, sa First God Sanctuary, walang makakatalo kay Senador. Mapangahas na sinasabi, malamig na sabi ng lalaki na may gintong baluti. Ang kanyang mga tagasunod ay nagpapakita rin ng pagkadismaya. Sinubukan ni Su Xiaoqiao na makipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Mahinahong sinabi ni Hansen sa lalaking may gintong baluti, nag-uusap lang tayo. Huwag mo itong seryosohin. Ayaw itong pakawalan ng lalaking may gintong baluti at mayabang na sabi, 2 tao lang ang kilala ko sa Steel Armor Shelter. Ang isa ay si Dollar na tinalo si Dong Mo sa isang suntok, at ang isa pa ay ang dating pinuno ng Steel Armor Gang, si Qin Zuan. Ang iba pa sa shelter ay mga walang kwenta. Ngumiti si Hansen ng walang pakialam at hindi niya ito pinansin. Bagamat mataas ang tingin ng lalaking may gintong baluti sa sarili, sa paningin ni Hansen, ang lalaki ay hindi man lang karapat-dapat sa kanyang galit. Mukhang malakas ang lalaki, ngunit base sa kanyang mga kilos, hindi siya isang taong seryoso sa pagsasanay ng martial arts. Kaya, ang malakas na pangangatawan ay walang ibig sabihin. Nang makita na hindi naapektuhan si Hansen, kumunot ang noo ng lalaking may gintong baluti at umismid, kung hindi ka sumasang-ayon sa akin, ipakita mo sa akin ang iyong pinakamahusay na martial arts skills at bibigyan kita ng ilang instructions ng libre. Nangangako ako na magpapasalamat ka mamaya. Ikaw ang nagyayabang. Magtuturo kay Senador. Alam mo ba kung sino siya? Galit na sabi ni Su Xiaoqiao, sa kabila ng ayaw ni Hansen na makipag-usap sa lalaki. Narinig ng lalaki ang komento ni Su Xiaoqiao at tumawa. At isa sa kanyang tagasunod, isang malaking lalaki ang tumawa at nagsabi, hindi namin alam kung sino si Senador, pero si Mr. Yu ang pinakamalakas na tao sa First God Sanctuary. Madaldal. Sa kasamaang palad, wala sa amin ang bulag. Noong nakaraang taon ay wala kaming narinig na si Mr. Yu sa mga chosen, sabi ni Su Xiaoqiao na may mga nakangusong labi. Umismil ang malaking lalaki, si Mr. Yu ay isang evolver na maxed out na ang lahat ng kanyang Geno points. Ngayon, hindi ka pa ba sumasang-ayon sa akin? Ang mga mula sa Steel Armor Shelter ay tumingin sa lalaking may gintong baluti, na nagulat.
Hindi nila inaasahan na siya ay isang evolver na maxed out na ang lahat ng kanyang Geno points. Sa karaniwan, maaaring pumili ang isang tao na manatili sa First God Sanctuary sandali pagkatapos maging isang evolver. Kapag nag-teleport ang isang tao palabas ng God Sanctuary at pumasok muli, siya ay ipadadala sa Second God Sanctuary. Gayunpaman, hanggat hindi umaalis ang isang tao sa shelter, maaari siyang manatili sa First God Sanctuary bilang isang evolver. Hindi maraming tao ang gagawa niyon dahil walang makabuluhan sa First God Sanctuary para sa isang evolver. Bilang karagdagan, kung pipiliin ng isang tao na manatili sa First God Sanctuary ng mas matagal kaysa sa isang tiyak na panahon pagkatapos mag-evolve, ang kanyang katawan ay parurusahan ng mga patakaran ng God Sanctuary at magdurusa ng husto. Karamihan sa mga evolver ay pipiliing pumunta sa Second God Sanctuary ng direkta.